Bago pa man tayo magkaroon ng isang boksingerong kagaya ni Marlon Tapales ngayon, nalalaban bilang isang heavy underdog kontra sa isang napakabigating kalaban na halos walang sino man ang naniniwala na may pag-asa siyang manalo. Noong taong 1990 ay meron tayong isang Pinoy na boksingero na nagngangalang Rolando Pascua na minsang isinalang sa harap ng tila isang leon na kalaban, ang kinakatakutang kampyon sa mga panahon na yon na si Humberto Gonzalez, na mayroong nakakakilabot na kartada noon na 30 wins with 0 loss at may kasamang 24 knockouts. Ang nooy WBC Flyweight World Champion. Sa mga panahon na yon ay mahigit sa isang dekada na ring namamayagpag bilang isang world champion itong Mexicanong si Humberto Gonzalez. Marami na siyang tinalong mga bigating boksingero kagaya ng mga kampyon na sila Jong Ko Chang, Milcher Cub Castro at itong si Michael Carbajal. Bilang paghahanda niya noon para sa mga mas bigating laban ay naisip muna ng kampo nito na kumuha muna ng isang hindi kilalang kalaban bilang isang tune-up fight bago ito sumabak kontra sa mga mas dekalibring kalaban niya. At ang boksingero nga na kanilang nakuha ay ang ating kababayan na si Rolando Pascua, na mayroong kartada noon na 24 wins with 5 losses at may kasamang 8 knockouts lamang. At ito ang kanyang unang pagkakataon na lalaban ito para sa isang pandaigdigang kampyonato. Inaasahan na noon ng marami na isa lamang pagkain at pampataba ng kartada itong boksingerong si Rolando Pascua, na kanilang isasalang upang lalong bumango ang pangalan nitong undefeated champion na Mexican. Ginanap ang laban nila doon sa Inglewood, California sa Amerika. Paglalabanan ng dalawa ang WBC Flyweight World Title na hawak nitong si Humberto Gonzalez. Tara at ating panuorin ang laban na kung saan ay literal na ginulat ng Pinoy ang buong mundo matapos niyang matalo ang isang napakaliyamadong boksingero. Pero bago yan, palike and subscribe sana mga sir. Salamat. Sa pagsisimula pa lamang ng laban ay agad na umaatake itong boxing superstar ng bansang Mexico, na tila ba sinasabi nito na wala siyang respeto sa lakas na meron itong Pilipinong boksingero. Dahil na rin siguro sa kakaunti lamang na knockout percentage ng Pinoy. Sa estilong ipinapakita nitong si Gonzalez ay makikitang wala itong specific na estratehiya, dahil ang kanyang paraan ng pag-atake ay tila nagpa-practice lamang at sumusuntok lang ito sa isang punching bag na hindi na ginagamitan ng depensa. Kaya naman sa tagpong ito ay ramdam na ng ating pambato ang lakas na ibinubuhos nitong superstar ng Mexico. Bagamat nasasaktan na sa bawat suntok na ibinabato ng Mexicano, ay kinailangan pa rin itong sabayan ni Rolando Pascua ang walang humpay na opensa ng kampyon. Ito ay upang kahit papaano ay mabasag nito ang bara-barang diskarte na ginagawa ng world champion. Pero dahil sa pakikipagsabayan nitong si Rolando Pascua, ay mukhang lalo pang ginanahan itong Mexican superstar. Kaya naman, mas lalo pa nitong dinidiinan ang mga banat niya.
Sa kabila ng mga suntok na nasasalo nitong Mexicanong ito mula sa mga counter ng Pinoy, ay patuloy pa rin ito sa kanyang pag-arangkada. Dahil nga sa wala pa itong talo sa kanyang karera, kaya naman mataas ang kanyang kumpiyansa na hindi siya tatablan ng mga pag-atake mula sa ating kababayan. A little later in round 4. Here's some action here. Look at the shots that Chiquita comes back with. Unbelievable. As you said, he tastes his own blood. He comes right back. Ruben, your score. Sa pagtungtong ng round number 5 ay nagkaroon ng malaking bitak sa kaliwang kilay itong Mexicano. Kasunod niyan, ang unti-unti ng pagbagal ng kampyon dahil sa pagod, kung saan ay hindi na nito masyadong naiiwasan ang mga solidong patama mula dito sa Pinoy na boksingero. Okay, we'll come back to the form. Round 6 coming up. Stay with us. Ruben Castillo, we head into round 6 for the WBC light flyweight title. Rolando Pascua and Roberto Gonzalez. And Pascua caught Gonzalez with a stiff right, and Gonzalez going to the body of Pascua with a left lead. Both fighters giving and taking. This Pascua's got, he's got a lot of, well, we won't even discuss that, but he's got a lot of heart, I'm telling you. He's making his Great Western Forum debut tonight, and so far it has been very, very impressive, and Gonzalez may have hit heads once again. The reason he wants to do that, Chris, is going to take time. Got Burrow in there. Did a remarkable job on boxing, but he's, whatever works, do it, you know. For stamina and condition in a 12-round fight, as Pascua lands right in another good combination. And Pascua getting in his punches now. Might be a little stunned on that one. He's landing at will to Chiquita. This is not the same Chiquita. Unless he can turn it all around with one shot. Richie has been known to do that eye off. The body shot. Hanggang sa ika-6 na round ay magkakasunod na solidong kaliwa at kanang kamao ang tumama sa ulo nitong si Gonzalez na nagpabagsak sa kanya sa ibabaw ng lona. Sa laban na to ay nakita natin na kahit gaano pa kalyamado ang isang kalaban ay mayroon pa rin itong kahinaan. Lalo na't sumubra ito sa kumpiyansa at kapag minaliit niya ang kalaban niya. At sa laban din na to ay mas nangibabaw ang boksingerong mas uhaw sa panalo. Kaya naman, ngayong darating na laban nila na Naoya Inoue versus Marlon Tapales, ganito rin kaya ang mangyayari? Sino nga kaya sa dalawang boksingerong ito ang mayroong mas uhaw na kagustuhang manalo?